Hello guys, good morning. Alam mo sa totoo lang, I feel headache, a little bit headache. Pero siguro dahil sa tubig na nilalagay nila. Dahil syempre kumukuha ako ng tubig, kapag magluluto ako, magtututbrush, hindi ko alam na binabalik nila. Pero alam ko na ang ulo ko kapag sumakit, there's something about water. At yun guys, sa totoo lang, kailangan ko talaga ng tulong backup galing sa Pilipinas para i-search lahat kung anong poison ang ginagawa nila dito sa bahay. Dahil hindi man sila pumapasok ngayon guys, dahil ayaw nilang mag-iwan ng fingerprints. Dahil alam mo ang suko kapag nag-search sa bahay, lahat ng ebidensya kukunin. Alam nyo guys, yan yung kotse na yun na nakapark. Kotse yan, binili namin yan sa tulong ko rin. Alam mo na, trabaho, tulong din kay Mons kung paano gastusin sa loob ng bahay. Siyempre, nakabili kami ng kotse. Ayan yung kotse na nung baby si Abby. Pero ang una niyang kotse ay isang Volvo na black. Ayun, tapos ayun, binenta yun, nagkakahalaga lang yata yun ng 40,000 something. Tapos ayan, bumili ng bago. Kasi kaka-repair ng repair nun, sayang naman yung ano, di ba? Alam mo dito sa totoo lang guys, nung 2023, pinasok nila tong bahay. Yan, dyan side. Ano yan? Ang bubong dyan ay butas. Alam mo kung bakit nila pinapatanggal yung mga ebidensya ng mga video ko noon? Para free sila. Tapos yung ano dyan, yung lamesa dyan sa garden, dyan sa ano, terrace, dyan sa labas namin ng pinto. Mayroon kaming ano dyan, yung umbrella na, yung malaking umbrella para kapag may init, hindi ka mainitan kapag kumain ka sa labas. Sira yan guys, sinira nila. Ang table, sinira din nila. Alam mo, sa sobrang inis ko, yes, gumanti ako sa kapitbahay. Alam mo kung anong ginawa ko dahil galit na ako sa ginagawa nila. Binato ko yan, yung kapitbahay na yan. Binato ko yan, kaya pinakaladkad nila ako sa pulis papunta dyan sa Grino Police Station. Yun, totoo yun guys. Pumunta ako dyan, binigyan ako ng bill na kailangan mong bayaran to kasi sinira mo. Tapos ganito pa guys, naiintindihan ko yung language nila, Danish language, dahil sa tagal ko dito from 2000 to hanggang ngayon, di ba? Tapos ini-expect nila guys, hindi ako marunong mag-Danish kasi kinukontrol nila ako sa school. I learn self, yes. Kasi para maintindihan ko ang kilos nila at kung anong pinag-uusapan nila. Alam mo, kumuha sila ng translator guys, hindi ko nakita ang muka. Tumawag lang, tumawag. Kasi ganito yan, kung ano na lang ang sabihin, yun na lang ang sabihin mo. Ganito kasi sa Denmark, ganyan. Kaya yun guys, nag-okay na lang ako, pinirmahan ko, nagpirma ako doon, na may babayaran kong ganito. Tapos pero, ang machine dyan, na pang, alam mo sa pang ano ng bungkal ng lupa, kinuha yan ng kapitbahay bago, hindi ko alam kung binayaran ba ni Mons o okay na yon. Pero hindi ako nagbayad guys dahil una, wala akong pera na, dahil wala na silang ginawa kundi magbigay ng mga inkaso nila, mga pakaso-kaso nila na hindi ko alam kung saan nanggaling. Tapos ang order na, nag-order ako ng bike guys na, alam mo yung electric bike na may ano sa pambata, pwedeng sakyan ng isang tao or pwedeng lagyan ng mga nag-order ako guys, pinabayad kay Mons pero walang bike na dumating. Sabi ni Mons, nagbayad daw siya ng bike pero hindi namin nakita ang bike na yon. Walang bike na dumating. Ayun guys, alam mo sa totoo lang guys, dito sa Denmark, kapag gumawa ka ng krimen at saka foreigner ka, ikukulong ka nila. Magpasalamat ka kung hindi ka nila, alam mo na, i-inject ng death penalty. Lilitisin ang kaso daw guys, pero sa totoo lang guys, ang kriminal sa country nila, labas-pasok sa kulungan. Yes, alam mo yung police station na yan dyan? Police station guys, walang nakakulong yan dyan guys. Police station. Diba? Astig, no? Tapos yun guys, ang police station dyan, old police station sa Grino, nilipat doon sa dagat banda. Doon malapit sa Katikat Center. Yan, dyan na yung dito banda yan.
harap ng hotel. O, di ba? Kakaiba dito, guys. Kapag ikaw, foreigner, ikukulong ka nila. O kaya, death penalty. Ako, gagawin nila, patayin nila ako dahil yun, yung cybercrime na ginawa nila, abuse, pambubuli, lahat ng mga bagay na ginawa nilang kababuyan sa akin dahil nabulalas ang sikreto nila at nakarating sa PAW, gusto nila akong tigukin kagabi. Alam mo guys na magtataka ka bukas ang bintana, di ba? Galit na galit ang mga tao. Kasi alam ko, ang mga tao dito guys, bawal magkaroon ng baril. May baril man sila guys, yung yung gun na para sa wild animals or mga ibon na gusto nilang barilin o mga usa, yun. Mayroon silang ganun. Kaya nung time na last year, nung pumunta ako doon sa Marina Hotel, doon banda, pinapapunta ako ng isang Pilipina, gamit to, instruction na, pumunta ka doon, Rogelia, alam mo, Rogelia, ganito ang nangyayari doon, Rogelia, kailangan mo makita, pero may nakita ako, guys, na isang tao na may bit-bit na baril sa tagiliran niya, na baril pang shoot sa ibon. Pero alam mo, guys, kung sino ang isushoot niya, kung nagkataon, ako guys, ako. Kaya yan guys, ganyan ang nangyayari dito guys kapag foreigner ka. Lilitisin nila yan. Depende sa meeting nila kung paano kanila pahirapan sa country nila. Pero kapag sila guys, malaya sila. Astig no? Yun lang guys. Paki-share please. Thank you.